nag-request po na kung maaari nga po sana, eh, mamanhika na kami, 'di ba? Oh, mamanhika na kami para naman, mapag-usapan kung kailan ang kasal, 'di po baga? 'Yun ang request ni Papa Ido. Kasi medyo ano na, si Papa Ido baliw na po kay Beyonce. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po ano. And grabe guys, meron tayong nalaman tungkol kay Kuya Val regarding nga po kay Papa Eds po ano, at sa EDC na ito ay isang matinding pasabog ni Kuya Val guys dahil napanood daw ni Papa Eds yung interview ni Kuya Val kay Jomar po ano, na ang sagot nga po ni Kuya Val dito ang sagot po ni Jomar dito ay pwede niyang pakasalan si Carla kahit nag-aaral pa. And tuloy-tuloy lang ang pag-aaral kahit kasal na sila. And yun na nga at nalaman ni Papa Eds na ganun. Kaya si Papa Eds guys ay kinausap daw itong si Kuya Val. At nagmamadali na nga rin daw na pakasalan itong si Beyonce. At hindi na niya kayang antayin pa ang another 2 years after po na mag-debut itong si Beyonce. So yun guys, samahan po ninyo ako and bago tayo tumuloy doon, syempre wag natin kakalimutan ang pagsuporta ng tuloy-tuloy sa buong Team Kalinga po ano, sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Anto Vlogs, and syempre si Kalinga Prab. And one more thing guys, ito at dumating na naman po ang nilabas na naman ni YouTube ang community spotlight regarding nga po dito sa ating mga top engager na mga subscribers po ano. And ito, meron po tayong 5 at shout out po sa inyo lahat. And number 5, syempre unahin na natin yung pinakahuli, si Madam Alice Abubo na merong 135 engagement. So yun, nice. Shout out po. Ang pang-apat naman po guys ay walang iba kundi si Madam Marilyn Alcantara na merong 141 na engagement. Nice! And ang pangatlo naman po guys ay si Madam Crizel James na merong 222 guys. Palaki ng palaki po yung mga engagement ng ating mga subscribers po ano. Ayan, malaya po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at ito po ay nakikita po ni YouTube guys at talagang pinapakita niya sa ating wall. Kaya ito at syempre i-relay din naman natin para malaman din naman po ninyo ano na yung ginagawa po ninyo ay na-appreciate po natin ng todo-todo. And number 2, nako, ito na naman si Madam Carla Lorena na merong 284 engagement. Shout out sa iyo, ma'am. Alam ko, palagi ka nagko-comment, nakikita kita, nababasa kita. Lahat naman po kayo. And ang ating top 1 sa week na ito ay walang iba kundi si Madam Guillerma Mancia na merong 287 na engagement. 3 engagement lang po, 3 likes siguro, or 3 comment ang pianggap niya kay Madam Carla Lorena. So, maraming salamat po sa inyo guys sa pag-engage po ninyo ano, sa ating munting channel. So guys, so diretso na po tayo ngayon sa ating main topic. Sasamahan po ninyo ako. Let's go! Yes, sir. Kaibigan, ito palang si Papa Ido po ay grabe na pala itong ano niya kay Beyonce. Nako, Yung in love na siya kay Beyonce po, mga kaibigan. Kumbaga sa ano po, mga kaibigan, yung 18 months nilang love team, abay, parang tinutuon niya na husto. Ano po, no, yung, wala nang ibang babae po na pwedeng makapagpalingon sa kanyang damdamin. Ganun po. grabe guys. Parang gusto rin niyang magpakasal.
Itong si Papa Edo. Uy. Pinayuhan ko siya. Pinayuhan ko po siya. Pinayuhan ko siya. Di ba sabi natin, 2 years, ngayong September, si Biancy ma-birthday. Mhm. Saan daw po yung birthday? Mga kaibigan, malapit ang birthday ni Biancy po. Yes, July September. 6 na ngayon. July, August, September. Yun. Malapit na po almost 2 months na lang po, ma-birthday na po ang ating baby Biancy, mga kaibigan. At maging ganap na siyang tunay na dalaga. Yun, pwede na. Dalaga. Kasi ang 18 po ay pwede nang mag-asawa. Mhm. Legal age na po yon. Tama. Oho. 18 years old na po ang ating baby Biancy. Wow, grabe ha. Lapit na. So, napanood po ni Papa Ido yung ating plano po na pwede palang ganon. Pwede palang ikasal kahit nag-aaral. Sabi ko, okay, pwede naman kaso di ba sabi natin, hintayin na mag-20 si Biancy. Pag nag-20 na, doon na natin i-schedule yung kung anong buwan, ganon, para at least, halimbawa, nag-20 na, September, next year, pwede na. Ay, dahil pa. Ay, pwede na, kasi 18. So, 2 years pa. Abay, gusto po ni Papa Ido po, wag nang abuti ng 2 years, pambira. Grabe guys, no? Si Papa Eds talagang nagmamadali na guys. And ito nga't may mga nabanggit dito si Kuya Val na talagang ang daming dahilan kung bakit ayaw nang antayin ni Papa Eds Puado na umabot pa ng 20 itong si Viancy. Marami pong dahilan guys dahil unang-una syempre nagkakaedad na po siya. Pangalawa, grabe guys, nagiging siloso na nga daw po siya. At ito ay nagtapat siya kay Kuya Val. And minsan nagagalit or umiinit daw ang ulo niya kapag po hindi nagre-reply si Viancy sa mga messages at gusto niyang puntahan sa bahay nila mismo para alamin kung ano ang nangyayari. Siyempre, hindi naman dahil siguro nag-iisip siya ng merong ibang lalaki na kinakausap, kundi nag-worry siya kung ano na ang nangyayari kay Viancy, kung safe pa ba siya o may problema pa ba siya. Yun po yung mga dahilan po And isa pang dahilan guys, dahil mag-aaral nga po ito sa Lako and napapanood naman natin yan sa sa mga vlog ni Kalinga Prab regarding sa EDSI, na pag si Papa Eds ang nagsasalita ay talagang worried siya sa pagpasok nga po ni Viancy sa Lako. And ito nga, gusto pa niyang kausapin yung mga ibang Kalingap Angels para bantayan si Viancy. So talagang lumalabas na yung pagiging siloso ni Papa Edo. And sino nga ba naman ang hindi magsiselos or hindi magiging ganon kung si Viancy ba naman ay sobrang halaga na kay Papa Eds guys, at in love na nga daw siya. And bago ko po maikwento lahat, patuloy po natin pakinggan muna si Kuya Val. Yan. Ito, mga ilang months lang, nag-dibo, 18. Ang gusto niya po, pagka-dibo, mamanhikan agad na. Sila. Kasama yung mama niya, papa niya. Sabi ko, abay, di ko alam kung anong plano mo. Kung talagang gusto mo nang lumagay sa tahimik, pwede naman yon. Sabi ko pwede yung talaga. mama ni Biancy, yung papa niya, si Alan, at saka si... Oh, mali. Cynthia, di ba? Cynthia ang pangalan. mali, napag-halo-halo na ni Kuya Val. Parents ni Carla yan. Mama ni... Ay, talaga. Ano pangalan ng Hazel? Hansel at saka Hazel Hansel at saka Jane. si Binik. Di ba tama ba? Hazel at saka sino nga yung lalaki? Si Biran. Anong Hansel? Hansel ba? Hansel. O Yeah.
Hansel at Biran. Yan, no? Ang gusto ni Papa Eds po, wag nang umabot ng 2 taon. Dahil nga Grabe. po, lalabas siya sa kalendaryo. Ang gusto niya po, no, Mhm. 31, bago mag-31, mag-asawa na siya. Mag-asawa na siya. Bago Pwede. lumampas sa Pwede. kalendaryo ang kanyang edad. Di sabi ko sa kanya, kausapin natin yung magulang ni Beyonce, si Hansel at saka si Biran. Kung okay sa kanila, kung payag. Kung Actually guys, no, akala ko nung nakaraan na interview ni Papa Bal or ni Kuya Bal, si nanay po ni Viancy, na payag naman po sila. At kung nabanggit pa nga nung mama ni Viancy, na kung ano yung kagustuhan ng anak nila ay kanilang sinusunod po, basta hindi naman ito ikakapahamak ng kanilang anak. Pero akala ko joke lang yon. So ito at talagang tinutuloy po nila, mukhang seryosohan na nga yata ito, payag naman sila, hindi na mahirap yun kung anong buwan. Kasi nga po, grabe na pala yung kanyang pag-ibig kay Grabe. Beyonce po. Talagang, napakalalim na po. Actually, yan guys nakikita naman natin every time na napapanood natin sila, na talagang iba na talaga yung kilos ni Papa Eds. Halos hindi na nga siya nagbibiro ngayon. Seryoso na siya sa pakikipag-usap kay Viancy, Although si Viancy naman yung naging mapagbiro as of now. Pero si Papa Eds, guys, mukhang seryoso na talaga. And kung sakali man po na matuloy itong pinag-uusapan na ito, ay hindi rin naman po ako nagdududa na talagang totoo yung pagmamahal ni Papa Eds sa kanya, So, at kung sakali man, kayang-kaya na ni Papa Eds. Nasabi naman niya yan, guys, sa interview ni Kuya Bal nung nakaraan, Kayang-kaya naman niyang buhayin si Viancy at naghahanda na nga daw siya. At nakabili na rin siya ng lote na pagtatayuan ng kanilang magiging pugad. Ako, grabe. Yung kanyang pag-ibig kay Beyonce po, talagang, napakalalim na po. Dumating po daw sa time na nagsisilos na siya sabi sa akin ni Papa Eds, nag-usap kami po, talagang walang vlog Siselos lang, na talaga. pintuhan lang. May time daw po pag tinext niya si Beyonce at hindi sasagot si Beyonce po, hindi sumasagot. Yun. Para siyang nagagalit. Parang siya yung nagtatampo at gusto niyang puntahan doon kung anong nangyari, kumusta, ba't hindi sumasagot. Parang iba na daw po yung kanyang pakiramdam. Di tulad dati na parang baliwala lang, love team lang ito. Pero ngayon daw po, iba ang kanyang pakiramdam. Grabe na to. Lumalim daw po, ang sabi ni Papa Ido, lumalim daw po ng husto ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Grabe, guys. Sino nga ba naman ang hindi makakaramdam sa nararamdaman ngayon ni Papa Eds, Speaking of Beyonce, grabe naman. Kumbaga, napakabait na tao. Maganda. Tapos, mapagmahal sa pamilya. And marunong din sa bahay yan. Masipag din mag-aral. Sino ba naman Sino ba naman ang hindi talagang mababaliw doon, di ba? Beyonce. Kaya sabi niya, hanggat maaari sana, huwag nang umabot ng 2 taon. Para talagang wala na Secured. makakaagaw kay Beyonce. Yun. Sa kanya na talaga po si Beyonce. Nalaman niya pa na sa Lako nag-i-eskwela. Yun na. Alam natin ang Lako po, ang daming gwapo dyan. Yun. Yun ang eskwelahan ng mga mayayaman, mga Chinese. Itong La Consolacion po, mga kaibigan. Alam ni Papa Eds na maraming gwapo at bata sa La Consolacion. Grabe. Siguro, naisip niya, baka dumating yung panahon bumaling yung pagtingin ni Beyonce sa ibang lalaki. Siyempre, nagkakaedad na siya. Mga 30 na, or 31, yung mga nandoon ng mga bata. 20 plus pa lang yun. Iba dyan, 19 pa lang. Ibang kisig noon. Mhm. Ang labi niyan, amoy berbrand pa. Diba?
Grabe naman yung mga banat ni Kuya Bal. Ala, ang hininga or labi ng mga ganong edad, amoy beer brand, amoy gatas. Eh, si Kuya paano paano si Papa Eds, guys? Ano na kaya amoy ng hininga ni Papa Eds? Alam ko, hindi rin naman nagkakape si Papa Eds. Amoy. So yun ang kanyang naisip po. Kasi pagka ganyan, nag-eskwela si Biancy tapos sa La Consolacion, makapagmalay siya, malaman niya, abay, may iba nang minahal ang kanyang baby Biancy niya. Actually, guys, alam ko naman na may tiwala si Papa Eds, kay Viancy. Kanya nga lang, iba pa rin yung iba pa rin yung nakakasiguro ka, kasi nabanggit nga ni Papa Eds na ayaw niya magkaroon ng kalaban. Ibig sabihin, ayaw niya magkaroon ng karibal kay Viancy po, Kaya siguro, kumbaga yung kwento ng Edsy, guys, consistent yung tinutumbok. Hindi siya pag ganun-ganon, hindi pa iba-iba yung kwento. Kung pagduktong-duktungin mo, iisa lang talaga yung tinutumbok, kahit sino mag-vlog. Si Kalinga Prab man ang mag-vlog, si Kuya Bal ang may mag-topic kay Viancy or sa Edsy, isa lang talaga yung tinutumbok, guys. So, parang kapanipaniwala talaga na totohanan talaga ito, ang Edsy. Bagay, sabi nga nila, Edsy is real. Kaya sabi ko nga sa kanya, pag-usapan natin ng maayos yan. Total, ngayong September, madibo na. Ganap ng dalaga. Kung ayaw mo siyang paabuti ng 20, di kausapin natin yung magulang. Heart to heart talk. Yan, diba? tama. O Nayhanzel, ay Biran, itong aming kasamang manok ngayon, Papaido ay talagang mahal na mahal ang anak ninyo. Hindi ko lang alam kung mahal siya ni Beyonce. Nasaklap naman nun, Kuya Bal. Well, kung ako yung tatanungin, at kung ang pagbabasehan ko, guys, ay mga vlogs ni Kalinga Prab, ay mahal na mahal din ni Beyonce, si Papa Eds. Di ba, guys, kayo po, ano pong pwede nyong ma-share na idea tungkol dito? Basta sa akin, kagaya ng sabi ko, kung pagbabasihan ay yung mga napapanood po natin sa vlogs, ay talagang mahal na ni Beyonce itong si Papa Edo. Kayo po, guys, sabihin nyo lang po sa comment section. Papa Edo po talagang sa loob ng 18 months nilang love team, talagang gumaan na yung loob niya sa anak ninyo. Actually, guys, ang maganda kasi dito sa kwento ng Edsy, nung nag-uumpisa, alam naman po natin lahat to, nag-uumpisa, hindi na, kahit love team po sila, alam naman natin na hindi pinilit. Kumbaga, hindi hinugsa. Ang Beyonce, ang Edsy po, guys, hindi hinug sa pilit po, dahil hindi nagkunyari itong si Papa Edo. Kumbaga, noong umpisa, talagang wala naman talaga. Aminado naman talaga siya. Kumbaga, unti-unti talaga siya nahulog kay Beyonce. Kaya mas realistic talaga yung kwento. Walang drama, kumbaga. Di ba, guys? Nag-request po na kung maaari nga po sana, mamanhika na kami. Diba? Ayan na. Mamanhika na kami para naman mapag-usapan kung kailan ang kasal. Di po baga? Yun ang request ni Papa Ido. Huwag nang umabot ng 2 taon sa paghihintay kasi 31 na siya niyan. Lampas na po sa kalendaryo. So hanggat maaari daw po, 1 year o 6 months after po na mag-debut, is coming September, gano'n lang po ang kanyang sabi. Kaya nga na-topic ko ngayon, ay, alam mo po, ang topic ko sa hindi naman talaga si Papa Ido, yung Edsy, hindi sila topic ko ngayon. Kaya lang, ako yung naawa sa kanya parang nalabit. Ako ba, hindi na ako tulungan sa aking gusto kong gawin tungkol kay Beyonce at bakit hindi ko na ito? Nasabog na ako Nasabog na ako. Kasi ano ba plano mo? Yung nga po, nagsabi sa akin na
wag nang umabot ng 2 years. Ang gusto niya po ay ano agad, mamanhikan. Mamanhikan kay Beyonce. Ano? Grabe guys, no? And alam ko maraming magkakagusto dito ng mga fans kasi nababasa ko sa aking comment section every time na tinatopic ko yung EDSI, ay pwede naman daw magpakasal kagaya nung sinasabi ni Kuya Val ngayon na pwede naman pala magpakasal kahit nag-aaral. Marami po akong nababasa na comment na gano'n. So, yun, pwede naman talaga. Kaya lang, nasa kanila naman kasi yan kung ano yung mapagkakasunduan nila and by this time, sa tulong ni Kuya Val po, at talagang si Papa Eds na nga daw ang lumapit sa kanya para magpatulong na may yung plano po ni Papa Eds na wag nang paabutin ng another 2 years. Kumbaga after ng Divo ni Bianci, ay kakausapan din nila, mamamanhikan na sila, magme-meeting sila ni Kalingap Rob, ni Kuya Val, mga magulang ni Bianci, pag-uusapan yung tungkol nga dito sa pagpapakasal. Yan po yung magiging plano nila ngayon. Grabe. Alam niyo ba kung kahit sino sa atin, no, na mga kung ikaw binata, swerte talaga. Of course. Mabait si Beyonce po mga kaibigan. Mabait Yes. si Beyonce. Yes. Masipag sa bahay. Tama. Marunong magluto po yan. Correct. Si Beyonce po marunong magluto at marunong maglaba. Lahat. Gawaing bahay po, alam niya lahat. Pati pagbantay sa bata. Lahat po. Pagtimpla ng gatas. Alam ni Beyonce lahat yan. Kaya guys, no, napakaswerte rin talaga ni Papa Edo kung sakali man na magkatuluyan talaga sila ni Bianci po, ano. And sa aking pagkakaalam talaga, according to my experience, kasi panganay din po yung aking partner, na talagang napakasarap magmahal po, mga panganay. Kumbaga, halos gawin ka na nilang baby nila. Siguro na-realize ni Papa Edo, walang ibang katulad ni Beyonce babae na marunong sa bahay. Nakakapagluto. Ulam, kanin, lahat. Nalutong adobo. Nakita nga ni Papa Edo Naglalaba. Di ba sa ilog naglalaba kahit malayo naglalaba? Yes. Expert na siya dyan. Siguro naisip ni Papa Ed na iba itong si Beyonce. Maaasahan, masipag, mabait, at maganda. Kumbaga guys, kung i-compare po natin si Beyonce po sa mga brand new cars, si Beyonce po ay isang magandang klase na kotse pero low maintenance. Hindi kailangang gastusan ng malaking pagkakagastusan. Unlike other brands na kahit bago pa ay talagang pinagkakagastusan mo na. Yun yung sorry compare ko tuloy sa kotse itong si Beyonce. Pero ibig sabihin, hindi po magastos si Beyonce at saka marunong siya sa gawaing bahay po, pang pamilya talaga siya. And meron din naman kasi guys na ibang babae, sorry sa tatamaan, pero real talk lang po ito, Marami rin pong mga babae na walang alam kundi magpaganda. Yun lang, mag-shopping, gumastos, yun lang, di ba? Sexy pa, di ba, mga kaibigan? Siguro ayaw niyang mawala si Beyonce. Hindi mo siya masisisi, mga kaibigan, mga kalinga. Kung ikaw si Papa Eds, hindi mo siya masisisi sa kanyang nararamdaman niya ngayon. Correct. Pero wala nang ibang hanapin maganda si Beyonce, lahat talagang wala kang walang tapon Lahat talaga maganda. Yung perfect na perfect na description para kay Beyonce. Wala kang itatapon, walang tapon, kumbaga walang masasayang. Grabe yun, ibig sabihin nun, wala kang makikitang masama sa kanya. Kumbaga lahat goods, perfect. Matangos ang ilong, maganda ang mata, maganda ang buhok, yung kulay niya, tama lang, di man maitim, di maputi, yung tama lang po. Maganda ang katawan. So doon, yun ang nakita ni Papa Edo, kaya ayaw niyang mawala sa kanya itong si Beyonce niya. Oho. Siguro po, baka kung sa after nung birthday, mag-meeting kami. Yan na.
Mag-meeting na. kami with Kalinga Prab, tapos yung magulang ni Papa Eds, kung anong mga hakbang na gagawin po namin, mga kaibigan. Abangan niyo po yan, ha? Kasi, Of course, abangan namin yan, Kuya Bal. Yung pa ba? Ito nga lahat na nga ng inaabangan namin pagdating sa NC. Di lalong-lalo namin kaabangan yan. medyo, si Papa Eds, baliw na po kay Ayan, Bian. baliw na talaga. Napansin niyo Papa Eds po pag nandoon sa vlog natin? Ibang tingin niya kay Biancy po. Malagkit na yung tingin niya kay Biancy. Yes. Napansin niyo ba yun? Opo. Di nyo lang alam po, lagi yan doon sa bahay ni Biancy. Nagkukotse yan eh. Kaya dalaw niya madalas yan. Dumating po sa talagang time po na parang siya, nagsisilos na siya. Ganun siya ngayon. Talagang umibig ng lubusan, mga kaibigan. Grabe guys, no? Antindi ng antindi ng pasabog ni Kuya Val na ito. Sabagay, I think lahat ito ay totoo, no? Kasi tayo mismo na mga sumusubaybay sa EDSI, ay tayo na yung nakakaalam. At nababasa ko rin sa mga comment kung ano yung mga niloloob at sa loobin ng mga nagko-comment at talagang paniwalang-paniwala din sila na itong dalawa nga ay totoong nagmamahalan. Which is, kahit naman po ako ay naniniwala din at tayo ay nakasuporta dyan. Yun guys, and abangan po natin guys matindi ito. Kumbaga, ang hirap ang hirap pag dito ay hindi na tayo makapag-antay dahil very exciting po ang mga susunod na mangyayari sa EDSI. So, yun. At sana ay nagustuhan ninyo ang ating itinapik ngayon, guys. And if ever man na nagustuhan po ninyo, ay huwag po natin kalimutan magtamsak, no? At napaka-importante po yung ganon sa ating channel. Napaka-importante po nun, guys. And sa mga hindi po nakakapag-subscribe, pindutin nyo na rin yan. So guys, magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. Pansamantala, nagpapaalam. God bless po sa lahat and bye-bye.